Hello everyone. Now it's time for us to speak up. And this is because of our love. Not because we are forced, we are coerced, or somebody is teaching. Sa nakikita ko dito sa babaeng ito, hindi naman talaga siya pinilit na magsalita. Oo, kaya nga lang, ano talaga niya yan, sarili niya talaga na nagsasalita siya diyan, no? Kasi, diyan siya kumikita eh. Ang dahil kay Kibuloy, kumikita siya eh. 'Di ba? Oo. Kasi kung halimbawa, hindi siya magsasalita at tuluyan na pong mabubulok sa kulungan si Kibuloy, paano pa yung buhay nila? Bilang isang pastoral, monthly. Paano pa sila makakatanggap monthly? Kasi ang pamilya nila nagbi-benefits dahil kay Kibuloy. 'Di ba? Nakakakain sila, may bahay sila dahil kay Kibuloy. Kaya nga lang, kumusta yung yung sarili mo? Oh, I'm sure may kapalit 'yan eh. Kasi nga may kasabihan tayo, hindi man pala 'to kasabihan, nangyayari talaga 'to. Pag pangit ka, tagalimos ka. Pag maganda ka, alam mo na. Oh. May something. 'Di ba? Magandang hapon po sa lahat ah. Huwag po kalimutang mag-like sa ating live ngayon. 160 like. Salamat po. At huwag kalimutang i-share at subscribe sa ating YouTube channel. Ma'am Josephine Barrio, shoutout po ah. Us. But we are here to stand for our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. And we will stand and nobody can destroy because this is our own personal testimonies. And this testimony of ours, we know. Ma'am Anita Subido, shoutout. In the scriptures that it will destroy all those evildoers and all those false accusations. Eh, gano'n naman yan. False accusations daw. No? Alam nga namang syempre, amo nyo yan eh. No? Kahit mali-mali na, ipagtatanggol yun talaga yan. 'Di ba? Ganun po yan. Kumbaga, konsentidor kayo. Oo. Pastoral, gago. Hindi lang po gago yan. Nagbibenta din po yan ng karne. Oh. Alam mo na kung anong karne yung binibenta niyan. Dio Marte, shoutout po ah. Kabalo lang mo, if only you know how our beloved pastor has totally changed our lives. Yes! 'Di ba? Nabago talaga yung buhay nyo. Binago talaga. Kita naman eh. Anong klaseng pagbago, Ballpoint Man? Yung pamumuhay po nila, yung pang-araw-araw nila, libre po lahat. May bahay. Kasi kung walang Kibuloy, wala kayo dyan. 'Di ba? Binago talaga kayo. Nagkaroon kayo ng pera. Nagkaroon kayo ng pagkain araw-araw, libre. Bahay, libre. Tubig, kuryente, libre lahat. Dahil kay Kibuloy. Natural ipagtatanggol mo. 'Di ba? Binago talaga yung buhay nyo. Pero, kumusta yung karne nyo? Oo. Sila kasi yung parang leader-leader dyan eh. Binago yung buhay nyo, habang yung mga miyembro nyo na nandun sa pinakamababa, sila yung kawawa. Kayo, ayahay kayo eh. Ang sasarap ng buhay nyo. Eh, kumusta yung ibang miyembro dyan na naabuso talaga, na nababo yung pagkababae? Kayo okay lang sa inyo eh. Oh, makapal na yung puke nyo eh. Puke. Yung mukha nyo eh. Diba? Yun. Oh, masarap buhay nyo. Kayo nagmamanage lang dyan. Utos-utos dito, utos doon. Ikaw, kumusta yung yung mga minor dyan? Victor Reyno Cerojales, shoutout po. For the good. Then, makaingon yun mo, maudi ay, nagpadayon sila hangtod karon. Nganong nagpadayon man kahangtod karon kay naay ana, naay kwarta. Diba? Ambot lang karon. Kung itutuloy mo pa yan kasi taghirap na eh. Taghirap na siya sa kingdom eh. Diba? I've known the kingdom since 1999. 1999, yes.
So it's almost like 25 years. And I've been a worker in the kingdom for a decade now. 11 years to be exact. Not just me, but akong mama, ug akong 5 ka igsuon. Kumusta yung mama mo? Nagalimos ba? At syempre, hindi man papatol si Kibuloy ng mama. Yung anak, para lang kayo kay Kibuloy. Yung iyong katawang lupa, para lang kay Kibuloy yan. Oh, hindi kung kani-kanino dyan. Yung mama mo, kumusta? Tagalimos ba? Ha? Ay, yung mga kapatid mo, ano yung kapatid mo? Babae? Or lalaki? Kung babae, naku po, patay tayo dyan. Ah, patay tayo dyan kung babae. Kaming tanan ni decide nga musulod pagka-worker ni pastor. Oo, kasi makakapal yung mukha nyo. Mga tamad kasi kayo. Gusto nyo, hayaha yung buhay, libre lahat. 'Di ba? Si pastor yung, syempre, gusto mo si pastor siguro bilang isang, ano mo, sabi mo nga, mahal mo si pastor. Huwag mo na lang mahalin si pastor. Alam nyo, ang mahalin nyo na lang, yung nakapin. Yan yung pinakapugi sa balat ng lupa. Oh. Yung nakapin dyan, yan yung mahalin nyo. Kasi kahit matatanda, walang pinapalagpas yan. Si Bana nga, hindi nakalagpas dyan eh. Ayun yun. Matuloy natin. Sa kingdom of Jesus Christ. Nganuman, tungod sa gugma. Tinuod nga gugma ang among nabati. Oo. Gugma sa Ginoo. Oh, gugma daw, pagmamahal. Totoong pagmamahal daw. Anong klaseng pagmamahal yan? Oh. Tapos dinamay na agad yung Panginoon. Pagmamahal daw sa Panginoon. Mama, ay siyang shoutout ko ha. Nagitudlo Layo eh. ni pastor. Kasi pastor lang gyud ang nagtudlo og kamatuoran. Ibig sabihin, kasi si Pastor Kibuloy kuno nila ang nagtuturo lang daw ng katotohanan. So, ibig sabihin, ang nagsimba dun kay Kibuloy, no? Yun lang yung maliligtas. So, karamihan pala ngayon ng maliligtas taga-Pilipinas na naniniwala kay Kibuloy. Puro pala Pilipino yung mapunta nito sa langit. Kumusta yung mga Amerikano? Mga British? Oh, hindi ba sila maliligtas? Kasi hindi sila naniniwala kay Kibuloy. At karamihan pala ng maliligtas, taga Davao lang. Kasi si Kibuloy daw yung katotohanan. Paano kami dito? Hindi kami naniniwala kay Kibuloy. Paano yung mga Amerikano na nasa Amerika ngayon? Siyempre, Amerikano nga eh. So, ibig sabihin, di pala sila maliligtas. Buangan ni mugutok, bayhana ko eh. Mura man kag naangaan ng anak ba ka? Naanak ka? Ha? Nung sa naman ka? Ay, sige, patag storya diha. Kakahiya kang babae ka. Diba? Paano yung mga, shoutout kay Banat Boy ah? Paano yung mga iglesia ni Cristo, yung mga Katoliko, yung Muslim, hindi sila maliligtas? Ay, Kibuloy lang talaga yung maliligtas. Yung naniniwala lang sa inyo, yun yung maliligtas. Wawa pala, no? Uy, lipat na tayo sa Davao para maligtas tayong lahat. Ay, nako, sakit sa ulo, sakit sa usin. May sakit sa usin. K.O. Kung sincero manggod ka, sa manako, sukad sa sinugdanan, wala ko'y laing desire. Kung dili, matarong among kinabuhi. Madili mi mapariwara. Naayos naman yung buhay nyo. Kung naayos naman yung buhay mo, kumusta yung karne mo sa baba? Mukhang wasak na yan ah. Oy, shoutout kay PJ Reacts ha. Banat Boy, PJ Reacts. Support po natin yan. And Mama Mita Star Talk. Support po natin yan. Okay? Maupo din ang desire sa akong ginikanan.
na magamit gid mi sa Ginoo. Oh, here we are after for so many years. The Father has led us to the way through His Son. So, nagpasalamat mi sa kaayo ni Pastor for all those years. Ba't di mo itapik dyan or sabihin dyan, Riddler, shoutout po. Support din po natin si Riddler, mga pre. May channel din po yan. Bakit di mo sabihin yan yung mga sinabi ni Pastor nyo sa inyo na pag babae ka, para ka lang sa anak. Sino yung anak? Si Kibuloy, di ba? Ba't parang hindi nyo nilalabas yan sa inyong mga TikTok, mga social media accounts? Bakit sinisikret nyo yan? Wala gyud mi gipromisa ni Pastor may kinabuhi, wala gi-assure, wala gi-guarantee. Ang amo lang gyud diri is we love Him because He first loved us. Grabe ang gugma nga among nabati. Gugma ang nag-abot sa amuha dinhi ug gugma pud ang nagpadugay sa amuha. Ug gugma pud ang nagtudlo sa amuha sa pagkamatarong. Kay kung Matarong? Saan banda yung... kasi hindi ko makita yung pagkamatarong nyo eh. Pagkamatinun nyo eh. Wala. No? Kasi doon pa lang sa raid doon oh, sa kingdom oh, binastos nyo yung mga kapulisan doon oh. Asan yung pagkamatarong o pagkamatinun nyo doon? Pinakita nyo kung gaano kayo naging basura. Pinakita nyo yung ugaling kanal nyo. Yan yung mga ugali ng mga pukpok eh. Yan yung ugali ng mga pukpok. Mga manyakis. Yun. Ganyan yung ugali ng mga manyakis. Ikaw? Ano yung simbahan nyo na tinatawag yung simbahan QGC? Okay? Anong sinasamba nyo dyan? Poke. At titi. Diba? Kasi ano eh, ang palagi nating ang lumalabas palagi sa balita, yung kamanyakan dyan sa inyong simbahan. Diba? Okay lang sana kung isa lang yung nagre-reklamo, medyo hindi pa tayo maniniwala doon. Ang dami na eh. Huwag mong ibida. Huwag mong ibida yung pagkamatino nyo. Kasi wala kayo nun. Oh. kung wala kay gugma diri, Oh. dili gyud ka kapadayon. Kung nagpasalamat ko kay tungod kay pastor, wala gid pagsulod namo diri pagka-worker, wala gid siya nangutana og unsa imuhang background or unsa ang iya. Dyan sinungaling siya. Lami, ani mo sagpaong bayhana ko eh. KO. Hindi daw tinanong yung background. Kung ano yung background, ano yung mga detalye sa buhay nila. Pero kung titingnan mo doon, sa isang video na nag-ikot yung mga bayaderos, doon sa isang kwarto, makikita mo yung pangalan ng mga miyembro doon. Magugulat ka nga, ba't may mga pangalan yung mga miyembro dito? Nandun po yung mga detalye nila. Sa nakatira, anong edad, anong pangalan, kailang pinanganak, nandun po lahat. Sino yung kapitbahay, nandun po lahat. Kabaliktaran sa sinasabi nito, sinungaling ka. Anak ka ng demonyong animal ka. Diba? Sino nakapanood nun? Yung tinor sila ni Kibuloy doon sa isang kwarto na yun na nandun po yung mga pangalan ng mga miyembro na nandun pa sa kanila at yung mga umalis na. Nandun eh. Kaya gulat ako, sabi ko, bakit ganito yung simbahan nila? Diba? Sinong nakaano nun? Press 1, sino yung nakakita nun? Diba? Sinungaling na babae. Lalong umiinit yung itlog ko sa'yo. Ha? Huwag kang ganyan. Ay, salamat po sa 365 likes natin dyan. Oh, yung iba, naninigas yung kamay, ayaw mag-like eh. Oh, diba? Mag-like na kayo. Like. Halang gyud is mutuman ka sa kabubuton sa amahan ug willing ka out of your love nga musunod sa iyang kabubuton ug gamiton ka sa buluhaton sa amahan para muluwas usab og lain nga makatawhan. So pagsulod na mo pagka-worker, kami unom Sabi ni ito. Oh. Sabi ni Bonifacio
Campomanes. I'm not a member of QGC but we have to respect them. Bastos ka naman. Oo. Bonifacio Campomanes, putang ina mo ka. Gago ka. Bakit mo re-respetohin etong mga kulto na to, ibinababo yung mga minor dyan? Kung may anak ka, putang ina mo ka, oo, ipamimbro mo sa QGC at pabukakain mo yung puki ng anak mo at pasaksakan mo sa mga titi na mga membro dyan ng QGC. Oh. Sige, pabukakain mo yung anak mo, pati nanay mo. Pakantot mo dun sa mga miyembro. Wala na si Kibuloy dun eh. O mga miyembro na lang natira, ipakantot mo dun. Patuwarin mo yung pamilya mo. Oh, kahit walang hugas-hugas yan, titirahin yan ng mga manyakis dyan. Ah. Sige. Ipakantot mo, putang ina mo ka, Bonifacio. Campomanes. Panis yung pangalan mo. Bakit natin bibigyan ng respeto yung mga manyakis? Mga bastos, sila nga walang respeto, tapos tayo magbibigay ng respeto? Tanga ka ba? Ha? Tarantado ka ba? Nag-iisip ka ba? Palibasa siguro itong tao na to, idol niya si Kibuloy. Oh. O inaamon kita ngayon, magpamember kayo dun. Oo, pabukakain mo yung pamilya mo. KO. Tarantado. Tuturuan mo pa ako. Yung respeto ko, binibigay ko dun sa tamang tao. Hindi sa mga tarantado. Inutil ka pala eh. Ka magsuon. Gagmay pa ako mamanghod. Pinakamanghod sa ato nga time, 10 years old. Pero naa po akong mama, kami tanan, nang uban gid mi, nagkahiusa gid mi kay grabe gid ang pagtawag sa amahan sa mua. Di gid mi makadili kay Di talaga kayo makadili kasi libre lahat dun eh. Tapos bibigyan kayo ng ganito, ganyan, ganyan. Oh, sabi ni ang ganda mo. Oh, akong bahala sa bahay. Akong bahala sa lahat. Akin ka lang. Diba? Ganun po yun. Sus, kilala po natin ang kibuloks na yan. grabe ang gugma sa amahan. Nga makaingon gyud ka, who are we to resist the calling? So, mo to gipaskwela mi ni pastor ako mga mangguhod libre gipaskwela Libre? sa GMC. Libre, oo. Libre. Hindi libre yan eh. May kapalit. Yung karne mo. Tanan, imagine private school good na. Hantod na graduate. Og kami ako og akong duha ka igsuon tulo mi gi fully equipped gipaskwela mi ni pastor sa O sabi ni ECQ, CM. Sabi ni Kuya Baito, libre iyot daw. Ang bastos mo. ang ACQ College Chair, shoutout po ah. Ministries dito nahimo ming mga Bible school students. Itudluan mi sa doktrina, gipalalom pa mi sa pag O, pinalalum ba? Palalum pa daw ba? Pailalim pa daw yung pagtira ba? Oh. Anong klaseng tira? Kayo nang bahala kung anong nasa isip nyo. Nangyayari yan sa 10 oras ng gabi. tudlo para kami na usab ang tudlo sa uban. After for those years, dito na on the field na mi. Asa man mi gibutang sa pinakakuyaw nga nasud kuno. Which is kuyaw gid siya kay grabe gid ka makasasala ang mga tao dito. Grabe, no? Hinusgahan niya yung isang lugar ngayon. Amerika yata itong tinutukoy niya dito eh. Grabe daw yung Sino yung nasa Amerika ngayon? Makasalanan daw po kayo. Yung mga nasa Amerika ngayon, grabe daw. Basta, yung nasa lugar daw na yan, makasalanan. Hinusgahan niya ngayon. Lahat naman tayo makasalanan eh, kahit anong lugar. So parang pinapalabas niya na ang Davao lang yung yung hindi makasalanan. Pag nasa Amerika ka, kasi I think sa Amerika sila pinadala eh. Sabi ni Esther Ramos, patapusin mo muna.
Ma'am Este Ramos, reaction video po ito. Hindi po ito pelikula. Reaction video. Hindi po tayo nanonood ng pelikula dito. Okay? Lawless gyud. Kung wala gyud kay Ginoo, wala kay word of God, tumpag gyud ka. Asa man na diha sa Amerika. Tamang sabi ko, Amerika. Press 1 nga, sino yung nasa Amerika ngayon? Press 1 nga po. Press 1, sino yung nasa Amerika? Makasalanan daw po kayo. Grabe daw talaga yung kasalanan nyo. Oo. Grabe. Si Ma'am G. Sanjin, nasa Amerika. Mary Ann Fernandez. Si Suplada, 56 US. Hala kayo, nasa Amerika kayo. Makasalanan daw kayo, Sir Riddler, Wala, makasalanan pala kayo. Rafi Quiñones. Positivi, shoutout. Di ba? Dami palang makasalanan sa Amerika. Grabe. Anong gipadala man mi ni Pastor dira? Kay daghan kaayog nagkinahanglan. Okay lang po, Ma'am Este Ramos. Wala pong problema po. ug kaluwasan, labi na gid mga kabataan nga nasayang lang ilang kinabuhi sa drugs, sa prostitution, sa tanan. Yung ginagawa nila, pinasa sa Amerika. Lalo na mo, unsang naadira ang nasuda. Dili lang diha, daghan pa. Sa kaayo ni Pastor, bisan akong mga manghud, gipadayon po sa, giusa gyud mi niya. Walay nagpabilin diri sa Davao. Mga pila ka years after gitarong ilang mga papers, didto mi sa Amerika, kaming tanan. Ako mamanghod nga wala pa nakahuman din sa GMC, didto nagpadayon sa Amerika og eskwela. Imagine. Kaya pala tudo tanggol siya kasi syempre pinadala sila sa Amerika Maganda yung nagiging buhay nila No, kaya tagalin mo sila maganda yung buhay nila. Sila yung isa sa pinagkakatiwalaan Kaya pansin nyo, grabe makapagtanggol kasi malaki yung kumbaga nagbibenefits po sila, yung pamilya nila, 'di ba? Kaya pala. Yung walay gipaningil si Pastor sa muana, bisag 5, bisag sentavo. Wala. Grabe Natural, ikaw yung magmamanage doon sa mga halimbawa ikaw nandun ka sa Amerika, ang gagawin mo para kang manager doon. Ma'am Tamura, shoutout po Titingnan mo yung mga kapwa mo Pilipino na nanlilimos doon. Ikaw yung tagalista kung, ikaw, Juan. Okay, nakaabot ka sa kota. Okay, dito ka na, pahinga ka na. Pedro, Pedro, kulang ka. Di ka nakaabot sa kota. Pero nakaabot yung kape. Salamat sa kape, salamat. Saan nga ba tayo? Woo! Kaping-kapi na ako Sige na, tuloy na muna tayo. Ang kay Pastor lang gyud is full trust nga ikaw magpagamit sa buluhaton, pinaagi nga ikaw na usab mo tudlo sa uban. Teach them the word of God. The word of God that save your soul. Ura na siya pinaka-importante. Nang every time magsulti kog ani, ma-emotional jud ko. Kay grabe gyud. Emotional damage? Emotional ka? Ano paki namin? Diba? Eto na lang. Bibigyan ko kayo ng idea. Nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya, tapos ipapasara ng gobyerno. Natural, kayo mga empleyado kayo dahil yan yung pinagkukunan ninyo ng income, mag-iingay kayo. Minsan magrarally pa kayo. Bakit yung pinasara yung aming company? Diyan lang kami nabubuhay. Kahit alam nyo na may mali sa company, lumabag ng may nilabag na batas, pero dahil diyan kayo kumikita, ipagtatanggol nyo yan.
Ganon din sa QGC. Kahit may mga nilabag ng malian sa ating batas, ipagtatanggol nyo pa rin dahil dyan kayo nabubuhay. Kahit mali-mali na, dahil hayahay kayo dyan, ipagtatanggol nyo pa rin. Yan yung ginagawa niya ngayon. O, diba? Parang pugo lang. O. Yun, ang Ginoo, grabe gyud ang amahan, grabe gyud si pastor. Ginagamit yung Panginoon natin. O, grabe mga gamit. O. Ako sa pastoral department. Pastoral ko for how many years na. Pero kanang ilang mga akusasyon, puro na bakak. O. Kabalo na mo, ana. Kay dili gyud na nila mapamatud-an. Grabe na ka-secret. Ito na lang. Pag yung mga witness yung nagsalita, sasabihin nilang sinungaling. Okay? Tapos sasabihin nilang si Kibuloy yung nagsasabi ng totoo. Di ginagawa yan ni Kibuloy, ganyan. Tapos minsan magsasalita pa sila. Husgado ba kayo? Para husgahan ninyo si pastor. Yun yung mga sinasabi nila eh. Diba? Naririnig nyo yun sa mga bunganga nila, ganyan. Husgado ba kayo para husgahan nyo si pastor? O ngayon, ibabalik ko sa inyo yung salita nyo. Husgado ba kayo para sabihin yung inosente si Kibuloy? Husgado ba kayo para sabihin yung sinungaling yung mga witness? Diba hindi naman? Hindi. Back to you. Diba? Pribilehiyo, kabalumog unsa na nga department. Kuyaw kayo nag-training. Kay we are trained to be leaders, administrators. Gihulma mi sama sa kinabuhi ni pastor. Kung unsa si pastor, ako, naka-decide ko. Mahimo gyud kung sama ni pastor. Alam na natin. Okay. Kung ano daw si Kibuloy, siya, magiging katulad din daw ni Kibuloy. So, babae ka, ang gagawin mo, manggagahasa ka ng lalaki. Kasi ang ginagawa ni Kibuloy, may kiskisan doon sa Glory Mountain. Tapos ikaw naman, kasi ina-idol mo si Kibuloy, gagayahin mo siya, ang gagahasain mo ngayon lalaki. Ganon. Naku, pwede ka dun sa sa mga kanto-kanto. Gasain mo silang lahat. Baka ikaw yung sumuko. Yung mga lasing dyan sa tabi-tabi, oh. Marami! Oh! Gayahin mo na agad! Gayahin mo si Kibuloy. Patay kang bata ka. Grabe, idol na idol niya eh. Kung wala nagbinyo si pastor, dili ko magbinyo. Oh, syempre para ka lang kay pastor. Para ka lang kay Kibuloy. Yung karne mo, nadala-dala mo, para lang kay Kibuloy yan. Desisyon ako na, kay gusto ko, akong tibuok oras. Kaya nga ginawa tayo ng Panginoon eh. Para humanap ng partner, mag-asawa. 'Di ba? Kawawa si Kibuloy, dapat the best na gawin, magpadala ng 6 daltoy para di maboring. Grabe naman yan. Tuloy natin. Lang yun sa buluhaton sa amahan. Nakafocus lang yun. Kaya nga ang tao, ginawa ng Diyos. Ang babae at lalaki, ginawa ng Diyos para magsama at kumbaga mag-asawa sila. 'Di ba? Yun yung purpose noon. Mag-asawa ka. Yun. Pero parang binago yata ni Kibuloy. Bawal ka na. Lahat ng babae akin yan. Para ka lang sa anak. Ikaw pa ni. Putton yun ko man ang imong pamilya ba? Maibog ko ng uban ba? Memorize ko pa yung audio eh. Galit siya kay Pani. Sino ba yung Pani na yun? Yung nasa audio na yun? Ha? Ay, salamat po sa 601 thumbs-up natin dyan. Maraming salamat po. Dili yun na mabahin bisang asa.
Kung unsay gibuhat ni pastor, mausab na akong gibuhat. Mausab na akong buhaton ug hangtod na sa kangturan. Kay wala ko'y laing desire kung dili mahimong sama kay pastor. Munang na ami sa pastoral department. Kay naka-decide mi nga among full time, among tibuok oras para lang gyud So, ibig sabihin, ang ending mo niyan, pag ginaya mo si Kibuloy, kulungan din. Tama? sa kaluwasan sa katawhan. Ginatudluan mi bisan sa pinakagamay nga butang. Gikan sa paghinlo, pagtanan. Magsugod ka sa kahinlo. Kaya kung di nimo mahinloan imong dapit, unsaon nimo paghinlo sa mo ang imong sulod, sa imong pagkatawo, unsaon nimo paghinlo sa uban, unsaon nimo pagtudlo sa uban, kung ako mismo, kung kita mismo dili nato na mabuhat. Pugaw, manggani ikaw niya, manghinlo pa ka sa uban. KO. So bisan sa pinaka detalyado gyud tanan. Wala kabalong mga igsoon, alam niyo mga kapatid. Wala namang ibang gusto si pastor kundi ipatupad Ano? talaga ang salita ng Ama. Kasi yun yung So, ang ama kasi nila dito, si Jesus Christ. 'Di ba si Jesus Christ ay anak? Ang ginawa ni Kibuloy, ginawa niyang ama si Jesus Christ. At ang naging anak, si Kibuloy. Pina-impeach ni Kibuloy si Jesus Christ. So, siya na yung anak. Pinalitan si Jesus Christ. Grabe talaga. yung mandate ng Ama. Kaya nga siya ang unang pinili. Anointed, and appointed. At hindi lang siya ang magiging appointed. Daghan ta. Basta mahimot ang sama ni pastor, nagtuman, absolute unconditional obedience sa pulong sa Amahan. Mahimot ang sama niya. Kung tanawa dayon ang resulta. So, kung kami, gayahin din namin si pastor, yung tinatawag yung pastor, magpa-member kami dyan, tapos gayahin namin si Kibuloy, kailangan may babae din kami, ganun. Ganun ba yun? Dili din ta maghuna-huna. Dili dayon na mabakak nila. You will know the tree by its fruit. Tanawa ang Kingdom Nation. Ug tanawa ang mga produkto ni pastor. Kinsa sila. Tanawa mo mga leaders. Tanawa mo mga administrators. Tanawa ilang resulta. Tanawa ilang bunga. Tanawa ang Kingdom Nation. Makita ninyo na. Munang bisag unsa pa ilang pandaot pagguba sa Kingdom Nation. Ug sa kay pastor, you will never win. You will never win. Eh, nakulong na nga si Kibuloy. Sasabihin mong you will never win. Asan si Kibuloy ngayon? Ano sa kulungan? Nagreklamo na nga si Kibuloy. Mainit daw dun eh. Oh. Diba? Kailangan daw ng aircon. At cellphone kasi hindi daw siya makapag-social media. Oo. Ayun ko lang nalaman na ang anak pala ng Diyos, kailangan ng ng mga gadgets, social media. Kailangan pa pala yun. Alam mong babae ka, nakakahiya ka, promise. Oo. Ako na yung nahiya sa'yo. Alam mo kung bakit? Ano ka eh? Ito yung sinamahan mo eh. Pero yung kaluluwa mo, susunugin din yan. Pag tinuloy-tuloy mo yan. Diba? Okay na siguro yung magkamali ka sa yung basic na pagkakamali, okay na yun. Pero yung manliling lang, nabulol tuloy ako. Nabulol ako. Yung manlilin lang ka ng kaluluwa, naku, malaking kasalanan yan. Oo, talagang may kalalagyan ka talaga. Nakakaawa kang babae ka.